Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay March 10, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Yumuko po tayo at tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil mabuti po kayo sa amin. Salamat dahil hindi mo kami pinagkukulang sa bawat araw. Ang iyong biyaya ay laging sapat sa bawat isa sa amin. Salamat God sa iyong provision, sa iyong protection, sa iyong presensya, sa lahat-lahat po ng inyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat din po o Diyos dahil sa araw na ito sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama. Naniniwala po kami na patuloy po ninyo kaming pagpapalain kasama ng aming buong sambahayan because your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be edified, we will be encouraged, and we will be empowered by your words, O God. Salamat din po sa isang magandang araw na inyong ipinagkalob sa amin dahil alam po namin na sa araw na ito ay meron kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and you have prepared for us today. And this all we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Ako po ay patuloy pong nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na patuloy po natin itangkilik ang ating programa. By the way, once again, mga kapatid, ay welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Psalms chapter 52 verse 8. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ngunit tungkol sa akin ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailan-kailanman. And in Amplified Version, Psalms 52 verse 8, but I am like a green olive tree in the house of God. I trust in and confidently rely on the loving kindness and the mercy of God forever and ever. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. We all know na ang author po ng Psalms chapter 52 was King David. Alam po naman natin kung paano siya tinawag ng Diyos from being a shepherd to become a king of Israel, brethren in Christ. He was known as worshiper, he was known as warrior, he was known as a man of God. At sinasabi po dito ni David, he likened himself to an olive tree. Ang sabi niya po, mga kapatid, ay hindi lang olive tree kundi green olive tree na sabihin natin nasa siping or nasa bahay ng ating Panginoon, because way back then kapag sinabing bahay ng Panginoon, kasama po yung courtyard, at doon sa courtyard po ay may mga halaman po doon at may mga puno. At ang sabi po dito, siya po ay titiwala sa kagandahang loob ng Diyos magpakailan-kailan paman. Mga kapatid, tulad ng ating pong pinagbubulay-bulayan, ang tiwala ay masusukat kung gaano ho nating kakilala ho ang Diyos. Kaya the more we know the Lord, the more we will trust Him. At tulad ng sinasabi po natin, mga kapatid, pag sinasabing pagtitiwala, ay nananangan ho tayo sa kakayahan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at ang binanggit niya po dito ay kagandahang loob ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay may mga pinagdadaanang difficulties, hardship, and challenges in life, mga kapatid,
be like David na tayo ay patuloy na lumalago sa piling ng Diyos, and of course, we continue trusting the loving kindness of God. That's why our to this message, Grace and Promises When Things Get Tough, which entitled Growing in the House of God. Mga kapatid, napakaganda ho na despite that we are encountering challenges, difficulties, hardship in life, ay wag ho tayong mawawala sa piling ng Diyos, wag po tayong mawawala sa bahay ng Diyos, wag po tayong mawawala sa paglilingkod ng Diyos, because still we can grow despite of these things. Pwede ho pa rin tayo lumago, mga kapatid. Ang ika nga, ang mga nararanasan ho natin ay maging learning lang po natin, at the more na tayo po ay nabibihasa na magtagumpay sa mga bagay na yan, we are na, hindi po natin namamalayan na tayo pala po ay lumalago spiritually. Nagmamatured ho tayo, mga kapatid. And commonly, na tayong mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, this is one of God's design sa atin, ang lumago. And our to this grace and promises when things get tough, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, hindi po supisyente na atin lamang pong binabasa ang salita ng Diyos, atin lamang pong pinapakinggan ang mga pangangaralang salita ng Diyos. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, we have to declare it personally, so that there will be manifestation sa buhay natin ng personal din, mga kapatid. Kaya this point of time, how we grow, mga kapatid, ay of course i-acronym po natin ang salitang milk, M-I-L-K. First point, brethren in Christ, we are confident in God's mercy forever. Binanggit kanina sa Amplified Version, mga kapatid, na tayo po ay confident at nagtitiwala ho tayo sa awa ng Panginoon. Binanggit po kanina sa Amplified Version yung salitang mercy. We are confident in God's mercy forever. Second point, we are confident God's intimacy forever. Mahalaga ho, mga kapatid, na lumalago ho tayo sa intimacy. When we speak intimacy, we speak about relationship, we speak about the presence of God, and we are always intimate with the Lord forever, brethren in Christ. Kaya we are confident in God's intimacy forever. Third point, we are confident in God's love forever. Mahalaga ho na lumalago ho tayo sa pag-ibig ho ng Diyos. Ibig sabihin, if God is love, we have to know Him more and more and more and more, brethren in Christ, para lalo tayong lumalim sa pag-ibig po ng Diyos. And then, fourth point, we are confident in God's kindness, or in God's kindness forever. Kailangan ho tayo ay lumalalim at patuloy natin nararanasan, na-experience, na we-witness ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because God is good, of course, all that lahat ng kanyang gagawin ay pawang mabuti, mga kapatid. That's why His goodness ay naipapakita niya po sa kanyang kabutihang loob, mga kapatid. Kaya to sum up of our to this message, Grace and Promises When Things Get Tough, which entitled Growing in the House of God, and our to this Grace and Promises When Things Get Tough, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang milk, M-I-L-K. First point, we are confident in God's mercy forever. Second point, we are confident in God's intimacy forever. Third point, we are confident in God's love forever. And fourth point, we are confident in God's kindness forever. And these are the acronym of the word milk, mercy, intimacy, love, kindness, and we are confident with these things forever.
Kaya mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, truly that we are confident with your mercy, with your intimacy, with your love, and with your kindness forever. And thank you, Lord, because you never changes. We're like also an olive tree sa bahay mo, Panginoon, and we're still growing. Patuloy po kaming lumalago, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Patuloy po ninyo kami i-bless spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, at lahat ng aspeto ng aming buhay. I-bless niyo po rin kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kinakailangan sa araw-araw. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na may mga negosyo. I-bless niyo rin po ang aming mga kapatid na nagtatrabaho. I-bless niyo rin po ang aming mga kapatid na nag-aaral. I-bless niyo rin po ang bawat isa, maging ang mga nasa kanya-kanya lamang tahanan. Thank you, Lord, sa isang magandang araw na inyong ipinagkalob sa amin sa umagang ito, dahil tatanggapin po namin ang iyong laang mayamang biyaya at mayamang pagpapala sa bawat isa. That's why throughout the day, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, at blessed, Panginoon, because the only reason why you always bless us, because you wanted us to be a blessings to everyone. First, to our family, second, to our church, and third, to our community. Thank you, Lord, for making us channel of blessings to everyone. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.